Ngunit, alam niyo po, meron pong historical injustice na nangyari sa mga Bangsamoro. Kung ang usapin po natin ay sisingilin natin ang Dali. Rekta, Diskaya. inang bayan sa mga utang nito sa Bangsamoro at hindi natin padadaanin sa batas, Baka na may ibang istorya yung boss. para saan po yung BARM law? Mapupunta na lang po kami sa gulo. Mapupunta na lang po ito sa paniningil na hindi. Kailangan magbayad. Kailangan ngayon na. Kailangan po dumaan tayo sa proseso. Ang atin pong saligang Baka naman boss, iba yun. Ito, taong bayan. At ito, mismo sila nagsasabi na merong mga korupsyon na nagaganap, boss. Iba naman ho yata yun. batas ay malinaw na nagsasabi na may due process. Kung argumento po natin, makikinig tayo sa sinasabing ngayon na. Teka muna po. Marami pong maliligaw. Katulad po ng mga kasama nating artista, halimbawa, sinasabi nila, kung ganyan, wag na tayo magbayad ng tax. Paano pong gagawin natin? Papayagan po ba natin na mga artista ngayon na wag na magbayad ng tax dahil yun ang boses nila? Yun ang Iba naman yun, boss. iba naman yun. Ito, umaamin na eh. Ito, may mga ebidensya na eh. Ito, ayan na, sila na mismo nagsasabi eh. Tapos yung wag Ewan ko sa iyo. voice of God, yun ang voice of the people. Ang gusto ng mga tao, lahat ng tao ngayon ayaw na magbayad ng tax. Magbabayad kami, baka mahuli kami, arestuhin kami, sabihin, eto, tax evader ito. Lintik talaga. Kami hindi kami papayag na hindi kami mag-tax. No, mayari kami. Di ba? Gabi naman si Robin Padilla, ang layo na ipapaliwanag, ang layo ng pinagkukumpara. Saan nangyayaring ito? Ang gusto ko lamang pong linawin, Ginoong Pangulo, tama po, naniniwala po ako na ang tao'y galit na. Yun naman pala. Dapat lang po silang magalit. Marami nang talagang ghost project, ang dami na pong nangyayaring ito. Pero sana po, intindihin po natin din yung mga kababayan natin sa malalayong lugar na humahanap ng hustisya. Madami pong mga kababayan natin, katulad ng mga katutubo, na humihingi din po ng hustisya yan. Ibabato ko na tong mic, yung ang layo! Ibabato ko na tong itong mouse ko na to. Pero dinadaan po natin sa batas ang pagnanakaw sa kanilang mga lupain. Ang pagnanakaw sa mga mineral resources nila. Pero lagi natin sinasabi, may batas tayong dapat sundin. Paano kung isang araw gusto din nilang ng anarchy? Gusto din nilang magkagulo? Gusto din nilang lumusob? Dali nga, Biloy! Salamat po, Ma'am or Sir Levy, sa inyong palipad, sa inyo pong super sticker. Maraming salamat po. Sa Malacanang, pumunta ng Mindiola. Yun po yung mga bagay po na dapat po natin ding isipin. Ako po'y hindi kontra kahit kanino dito. Ako po'y number 1 supporter ng lahat nandito. Pero pagdating Akala ko ng mga Diskaya. Akala ko lahat ng mga number 1 supporter ng mga Diskaya. po sa usapin na tayo'y magkakaroon na naman ng pag-aaklas. 20 taon na po ako sa Mindanao. Alam po yan ng kapatid ko na si Senator Mig Subiri na umiikot dyan sa mga liblib na lugar para kumbinsin ng mga taong sumunod tayo sa batas. Yun lamang po, mga senador tayo. Gumagawa. Sandali, kasi yung sa mga Diskaya nga, ayan anong na. Kitang-kita mo na, Binoy. Kaya nga yung mamamayang Pilipino, lumabas na. Di ba magkaiba yung pinapaliwanag ni Binoy dito po sa mga Diskaya? Mga bossing, Mark, wala na naman sa tamang topic si Binoy. Ewan ko ba dito? Tayo ng batas. Ang batas kailangan sundin natin tayo.
Dapat nakakasama nyo na si Roque. Dapat sinasabi nyo, umuwi na tayo. Halika, wanted ka sa Pilipinas. Dapat ganun nga eh. Kayo mismo. Yun lamang po. Wala naman akong gusto. Sabi ni Jordan Gio, 20 years, si Raulo, nakakulong ka, Binoy. Kung ano, kailan ba nakulong si Binoy? 2025 ngayon, kung babalik tayo, 2005. Simula 2005 hanggang ngayong 2025, nag-iikot siya sa Mindanao. Kailan ba nakulong si Binoy? Mukhang huli si Robin Padilla dito, sinungaling ah. Gustong sabihin kundi yun lang. Maraming salamat po. Senator Erwin Tulfo is recognized. Mr. President, just last point. Hindi po kahit kailan nagnakaw ang Bangsamoro. Sandali, magandang pakinggan siguro ito. To tell you, kung mga kasama po natin, 20 years na pong nag-ikot sa Mindanao, ako lumaki po ng Mindanao. Aray! I've been to Hulo. Sandali, gusto kong malaman kung kailan nakakulong si Binoy eh. No? I've been to Basilan, been to Tawi-Tawi, I've been to Marawi. Maro nga po ako magsalita ng Tausog eh. But anyway, ang sinasabi ko lamang po, wala pong ninakaw, kaya iba po yun eh. Parang you're comparing apples to oranges. Yung Bangsamoro po, Magtataka ba tayo kay Binoy? Si Binoy nga, kausap si Coco Pimentel, kukuha ng libro, English, babasahin, binasa ng mahaba. Nakikita mo yung itsura niya habang binabasa ng mahaba yung English, mga kababayan. Alam mo, hindi pumapasok sa kukote. Ay, yung tipo bang tayo kapag nagre-recite ho, mga kababayan, sa eskwelahan? Lahat naman tayo, for sure, nakadaan ng eskwelahan, no? Di ba? Ikaw, Mary Ann, recite mo to, Mary Ann. No? Recite mo yung libro, basahin mo. Yung tipo bang, basahin lang pala, tayo, basa, Pero hindi pumapasok sa utak mo. Ganon yung nakikita kong basa ni Robin Padilla. Alam niyo ho, ang ending ni Coco Pimentel sa kanya ay napakaganda po ng inyong mga binasa at sinabi, Ginoong Tagapangulo. Pero po, hindi, malayo po yan sa pinag-uusapan natin. Hindi po yan yung pinag-uusapan natin. Magtataka pa ba tayo dito? Tuloy nga, Boss Erwin. hindi po nagnakaw, kaya yung sinasabi na kailangan kasuhan or something, hindi po eh. Ang sinasabi ko lang po, ito yung malinaw na yung sinisigaw po ng mga kababayan natin ni Sole. And that's my own opinion, Mr. President. We have to return it. Kusa po, kung gusto po, kung sincero silang maging state witness, gusto po nilang mapasok sa Department of Justice, then siguro po, in good faith, Mr. President, isoli po nila yung mga nakuha po nila. That is all, Mr. President. Halos parehas yan yung kay Bryce Hernandez eh. Ngayon nagpapaligsahan na lang silang dalawa. Diskaya, Hernandez, sino ngayon ang mas dapat, karapat dapat umailalim sa Witness Protection Program? Ito, nakikipag-cooperate. Lahat sinasabi. Ito, willing ibalik yung mga kaperahan. Willing ibalik yung mga mamahaling mga sasakyan. At tell all. No, siguro, pero yung kay Bryce, meron naman akong puna dyan. Si Bryce, kapag may pagkakataon, isinesave niya yung sarili niya eh. Yun yung mga part na hindi niya tinetell all. Yung kapag yung medyo masasabit ng madidiin yung sarili niya. Yun ho, mga kababayan. Pero sa mga diskaya, lahat eh. Alam mo na merong mga taong ayaw niyang masangkot, ayaw niyang masama eh. Plus, eto nga, para masabi na hindi ikaw ay isa sa most guilty, isauli mo. No, para medyo kumbaga pantay-pantay kayo. Pagka nagsauli kayo, bababa kayo ng kaunti dito o hindi na kayo nasa level. Ituro mo ngayon si ganon. Di ba? Ngayon, kung tatanungin ang tao, sino ba sa tingin ninyo ang mas kredibilidad na maging witness protection? Diskaya o si Bryce? Pupunta kay Bryce yan. No further statements.
Thank you, Mr. President. Thank you, Senator Erwin Tulfo. Majority Leader. Hindi na po pagsasalitain si Robin. Gusto po namin sumagot si Robin. Maraming salamat po, Mr. President. Siya nga pala, Mr. President, meron po tayong maraming ice cream sa likod. Madami ice cream, pampalamig ng mga ulo, ng mga DDS, ng mga senador. Bumili po ako ng Ben & Jerry's. Pwede po kayong kumain. Masarap yun, ha? Ano ba yung ice cream na binili ko kahapon doon sa anak ko? Nakakon 8 perasong ice cream eh. Kasi yun, lagi kapag ka Daddy ice cream. Yung bahay namin, gilid lang ng Häagen-Dazs. Mahal-mahal ng ice cream dun eh. No? Isang scoop, $6. O dito, ice cream ka. O sige, ice cream. Hugot ka dyan sa rep. O. Diba? Gelato. At anytime, pampalamig muna ng ulo sa mga ating mga kasamahan. Pero magaganda naman po ang mga layunin nila. They are all pushing for the advocacy. So we respect them. And in this August chamber, we allow these ideas to freely be debated and discussed.